Kasi yung ano ni Brother Thomas, yung two-dimensional area of the Godhead, na ipinangusap niya na ang Diyos noon ay espiritu, tapos nagmaterial sa laman. So, mayroong heavenly at mayroong earthly. Pero bago natin pansin ninyo, makita natin, mga kapatid, na para dahil limitado ang oras, salamat ka lang, medyo nasira ng konti. Ano daw yung gross darkness? No, gross darkness, no? Pero in the midst of that gross darkness, mayroong isang nabubuhay na kung tawagin ay si Elohim. No, si Elohim po yung naroon sa gross darkness. Wala pang liwanag na gumaganyan. Ang liwanag po ba nakikita? Yes! Yes, may anyo ang liwanag. Walang attributes. Ngayon, nais niyang ilabas yung attributes niya para maging ama siya. So, kailangan ilabas yung Son. In order for Him to be our Father, para maging Father itong si Elohim. So, nung inilabas niya yung truth niya, yung in-express niya, lumabas yung light. Dito pala ngayon nagkaroon ng anyo. So, itong light na ito lumabas, hindi yung antimano, mayroon ng light. No, kasi ang unang created ng Diyos ay walang iba kundi yung light. No? At ang huling creation ay walang iba kundi man. So, nung inilabas niya ito, ito yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 6, no? 13 hanggang 16, na mayroong Elohim, which is immortal, that dwelleth in the light. So, itong Elohim na ito, so ngayon mayroon ng visible. No, dito sa visible na ito yung sinasabi na out of the Father, came out the Logos, the theophany, the mouthpiece, ang sabi niya, the Son. So ito po ay Son. Kaya sa Proverbs, ito yung sinasabi na, God puts me in the beginning. Yes. No? So ibig sabihin, mayroong existence na ang Son sa lumang tipan, bago pa man siya ipinanganak ni Mary, yun nga lang sa anyong spiritual body called theophany. No? Kaya dito sa ganitong kalagayan, tinawag na ang sabi ng propeta, we've got to know. No? So nagkanahat yan sa message, pero maubos yung 10 minutes ko eh. Sabi, we've got to know. No? So sa madaling salita, yung ginamit doon sa let us make man in our own image, so nabanggit kanina, sabi ng propeta, that is the Father and the Son. Kaya tama lang na gamitin yung let us. At ang Father and Son, hindi lamang ito opisinang ikinakabit sa isang identity, dahil kahit kabitan mo ng maraming opisina ang isang tao, hindi ka pwedeng gamitin yung us or we. Na ako, marami akong opisinang taglay, ama, no? Pastor, driver, husband, no? Pero, still, I pa rin ako. Maliban na lang kung mayroong recognition sa isang identity, maliban sa kanya, ay pwedeng gamitin yung us. Kaya doon sa let us make man in our own image, sabi ng propeta, that is the Father and the Son, Son not in the flesh form, but in a theophanic form. So dahil doon, ito yung ginamit ng Diyos para maging mouthpiece. No, kasi kailangan ng Diyos na mayroong mag-speak ng creation. No? It is God, the Father, na nasa Kanya, who is the author of creation, but the one that speaks the creation is the Son. Yes, ma'am. No? Kaya nga sabi sa Colossians 1:15, pag binasa mo hanggang sa baba, sabi niya, all things were created by Him. Wala pa yung laman ha? All things were created by Him. No, si Kristo, ang lahat ng bagay ay nalalang sa pamamagitan ni Kristo. Bakit ginamit yung by Him? Because He is not really the author of creation, but the Father that was in Him. No? Yun yung nag-udyok sa Kanya para ipangusap niya ang creation. Nakaintindihan po tayo? Amen. So, dahil dito, kumbaga, walang ibang nakikita kundi isa. No, kasi ang image at saka yung tinig ng Diyos, walang iba kundi si Kristo. No? Sabi kasi ni Kristo, nung nasa laman siya, kailanman hindi nyo narinig ang tinig ng ating Ama, kailan nyo hindi man narinig o nakita ang kanyang anyo. Pero pag binalikan natin sa lumang tipan,
Ang Diyos ba sa lumang tipan nagsasalita? Amen. Maraming Moses, kinausap si Moses, kinausap si Noah, kinausap yung mga propeta. No? Ang Diyos ba sa lumang tipan may hugis? Yes! Hugis apoy siya, pillar of fire, pillar of cloud, a burning bush, whirlwind, backward of a man, pangapat doon sa 3 Hebrews. Pero, kanino palang image yun? Kanino palang tinig yun? Tinig yun ni Kristo, at narawat hugis yun ni Kristo, kaya ang Diyos nasa Kanya. No? Kasi kung sasabihin niyo ni Brad, hugis ng amang Diyos yun, at tinig ng amang Diyos, magiging sinungaling si Kristo. Sabi niya, wala kayong nakitang hugis ng aking Ama. Kasi ako ang hugis ng Ama. Ako ang tinig ng Ama. Kung gusto niyo marinig ang tinig ng Ama, makinig kayo sa akin. Kung gusto niyo makita ang hugis ng Ama, tingnan niyo ako. No, yun yung gusto ni parating ni Kristo. No, pero, mayroong isa na tinuturing niya na mas dakila kaysa kanya. No, si Kristo dumating sa laman. Kasi, kailangan parating natin sa laman kasi ito yung isa sa dimensional area noong si Kristo ay nagkanyang laman. Ito pong light na ito po yung nagbabago ng anyo. Ang Diyos Ama, hindi siya nagbabago ng anyo. Ang nagbabago ng anyo, yung kanyang tinatahanang spiritual body. Ito minsan naging burning bush. Minsan itong naging pillar of fire. Minsan itong naging pillar of cloud. Minsan ito nagiging whirlwind. Minsan ito naging backward of a man ang gustong makita ni Moses. Pero, bagamat mag-iba-iba ng anyo ito, yung Diyos, hindi nagbabago. Nanatili sa Espiritu hindi nakikita. Pero nandoon sa iba't ibang anyo. No? So, ang iba't iba ng anyo, yung kanyang dwelling place. But not the dweller. So, ngayon, dumating ngayon sa Salaman. Kinakailangan bumaba sa Salaman para mahipos siya ng tao, para ang tao ay magkaroon ng katubusan sa pamamagitan ng dugo. Kasi ito yung balik-balik, wala rin niyang blood. Pero pwede siyang makita at pwede hindi. So, narito ngayon sa laman. Pastor, ilang minuto na? Paglaling na lang. So, nung narito sa laman, no? Si Kristo kasi ang nag-anyong tao. Kaya noong si Kristo ay sumalit dito sa laman, si Elohim kasi hindi humihiwalayan kay Kristo. Doon pa lang in the beginning. Pagkatapos na ilabas ng Ama, si Kristo, ito na yung nagiging original na dwelling place niya in the beginning. No? Kasi ito without beginning yan. Ito naman beginning, ito naman yung materialization in place. Sa place. So, nung ito'y nalito na sa lupa, nalalangin nga yan eh. Sabi niya, Ama, ito ang buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, na Ama, nawa, makilala kanila natin daw, na ikaw yung nag-iisang tunay na Diyos. So, may pinakikilala itong Panginoon, na nag-iisang Diyos, hindi siya, kundi yung Ama. Ang tanong, Ama ba ito? Ay, sayang. Wala ka magawa.